Regression. Regression naman is kapag sobrang stress, bumabalik tayo sa mga old habits natin bilang bata, tulad ng pag-iyak, pag-tantrums, or paghingi ng kalinga, para kang bumabalik sa stage in life na mas safe at mas may nag-aalaga sa iyo. Pero disclaimer, yung pag-iyak doesn't mean na nagre-regression ka. May mga certain situation talaga na makikita mo na nagre-regression yung isang tao sa pagmamagitan ng pag-iyak, pero doesn't mean na umiiyak ka, nagre-regression ka. Introjection naman, ito yung pinakopya mo yung paniniwala or asal ng ibang tao para makaramdam ka ng control or acceptance. Kunwari, pinakopya mo yung values ng magulang mo kahit hindi mo talaga gusto, para lang maramdaman mong okay ka or para maiwasan ang gulo. Sublimation. So sublimation naman, gusto mong sumigaw, sumapak or magwala, pero imbes na gawin mo yun, ginagamit mo yung energy para gumawa ng art, mag-exercise or mag-aral. Ito yung pinaka-healthy sa defense mechanisms kasi productive ang labas ng negative energy mo. Number 9 is denial. So denial, ito yung ayaw mong tanggapin sa ang isang bagay kasi sobrang sakit. Kunwari, may diagnosis ka na hindi maganda. Pero sinasabi mo sa sarili mong hindi totoo yan kahit may facts na hindi mo pa rin matanggap. Rationalization. So, rationalization naman, may nagawa kang mali or may pangit na nangyari, pero binibigyan mo ng rason para hindi masyadong masakit. Halimbawa, bumagsak ka sa exam, sasabihin mong, wala namang kasing kwenta yung prof eh. Kahit sa totoo lang, hindi ka lang talagang nag-aral ng mabuti. Intellectualization. So, intellectualization naman is imbes na mag-breakdown ka, inaaral mo na lang yung sitwasyon. Kunwari, imbes na malungkot ka sa diagnosis, nagre-research ka kung anong statistic at symptoms. Iniisip mo na lang siya sa logical way para hindi ka tamaan ng emosyon. Ganun yung intellectualization. Isolation. Isolation naman is nagkukwento ka ng sobrang sakit na experience pero wala kang emosyon. Hindi dahil hindi ka nasasaktan, pero parang nahihiwalay na yung nararamdaman mo sa memory mo. Altruism. Altruism naman is tumutulong ka sa iba para hindi mo maramdaman yung sariling sakit mo. Parang hindi mo matanggap na ikaw ay rin na may pinagdadaanan ka rin. Kaya inuuna mong unawain at alagaan ng iba. Yun yung altruism. And there you have it. Whether it's denial, projection, progression, or even too much giving, lahat tayo ay gumagamit ng defense mechanisms. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil sinusubukan ng utak mong protektahan ka. Kahit hindi mo alam. And the more aware you are, the better you can choose how to respond instead of just reacting. Kaya minsan, when you are lashed out or shut down, maybe you're not overacting, maybe your inner child is just defending itself. If you like my content, click the like, subscribe, follow for more videos.